showbiz fanatics, aba Miss Catherine Bernardo, bakit nga ba nadadawit sa issue ngayon ni Sara Labati? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At of course, pag-usapan natin, no, kasi meron lang po akong gustong parang i-correct dun po sa aking last vlog, kasi parang sinabi ko na merong isang grupo, na bagong grupo, na parang nagkakaroon po sila ng tinatawag na nagpapacilitate sila na magkaroon ng black screening, si Miss Catherine Bernardo, yung grupo ng Katropa. Base po sa aking research, ang Katropa pala ay sobrang tagal na po na mga tagahanga ni Miss Catherine Bernardo. Sobrang tagal na fan group na pala talaga to. At every time na magkakaroon po ng project si Miss Catherine, ay talagang nagpapa-black screening po sila. So sa nagtatanong, meron po kasi nagtanong sa comment section kung saan daw pwedeng bumili ng ticket. Ito pong Katropa na to. So almost 10 years or 11 years na po silang talagang taga-subaybay ni Miss Catherine. Ito po yung Hello Love Again, blockbuster screening by Katropa, now open for tickets and for reservation. So ngayon pa lang, kumakalap na po sila ng mga reservation para po at least, diba, makapagpa-black screening. According po kay Mr. Dominic Rhea Official, so, hi Tropas, reservation for Katropas, #Hello Love Again, black screening is now open. Where sa SM North, when November 13, 2024, and price is $450 plus 1 ticket and personalized souvenir and more. Masaya po kasi sa black screening kasi may ano yan may parang program na magaganap, 'di ba? So, kung nais nyo po yan, basta pumunta po kayo or you can also visit the website, no, kung saan meron pong reservation online. And now, let's talk about this one dahil usap-usapan kasi ito sa social media ngayon. Kung matatandaan ninyo, present po si Miss Catherine Bernardo at si Miss Sara Labati doon po sa birthday ni Dr. IB, 'di ba? And parang anniversary special din ng kanyang clinic, kung saan nakitaan po na parang bumubulong itong si Miss Sara Labati kay Miss Catherine. Dahil po dito, nagkaroon po tuloy or parang nag-connect at nag-fabricate ng stories ang ilang mga bashers na baka daw binubulong yung tungkol dito sa dala, no, netong si Miss Sara Labati. Sabi dyan, hindi nakaligtas sa Eagle Eye netizen ang larawan ni Sara Labati na kuha umano sa isang birthday party kung saan makikitang isang bagay na nakadungaw sa shoulder bag ng aktres. Sa latest episode ng Showbiz Updates nitong Martes, September 10, tinalaki ni Showbiz Insiders OG Diaz ang naturang larawan ni Sara kasama si outstanding Asian star Catherine Bernardo. Kapansin-pansin at napansin ng mga fans itong nakasukbit sa bag ni Sara Labati. Kung mapapansin mo ba sa bag, meron siyang live resin lahad ni OG. Ayon sa tala, ang live resin umano isang uri ng cannabis na mula sa sariwang marijuana na kilala sa mayaman nitong substance at aromatic profile. Pero sinabi rito, hindi pa raw iyon legal sa Pilipinas. Paano sila nakakuha? Kaya sinabi rito, kapag may pambili, may mabibili, sabi niya. Sa kasalukuyan, habang inuulat nga ang balitang ito, wala pang inilalabas na pahayag o komento si Sara hinggil sa nasabing intriga. Kaya sabi ni OG, hintayin natin si Sara Labati kung paano niya ito may papaliwanag, kung bakit mayroon nga siyang ganun sa kanyang bag. So usap-usapan yun. Tapos ngayon, ikino-connect naman yung pangalan ni Miss Catherine Bernardo dito kay Miss Sara Labati, na bagay na bakit naman kailangan na isama yung pangalan ni Miss Catherine dito po sa issue ni Miss Sara, 'di ba? Samantalang nandun lang naman si Miss Catherine para magsaya. And syempre, alam niyo naman po yung mga bashers, 'di ba? Parang napag-iisipan tuloy nila ng masama tuloy itong si Miss Catherine Bernardo, na parang nagko-connive sila ni Miss Sara Labati dun po sa dala nitong si Sara. Diyos ko po.
Kaya po inulat ko yan sa inyo kasi baka dumaan po yan sa news feeds ninyo. Alam nyo na gagawin. Huwag nyo na pong i-share, huwag na po kayong maniwala, or kung meron ng mga bashers po sa Twitter na mag-tweet tungkol dyan, kayo na po ang bahala na magtanggol para kay Miss Catherine. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Unang komento mula kay Miss Tony Gonzalez, "It is only Catherine's choice how to live her life. She's a strong, beautiful woman with grace. Buddha says, it's better to conquer yourself than to battle 1,000 battles. She's loving herself first, which is what everyone should do." Yes, true naman yan, diba? So, ang pinaka ini-enjoy ngayon ni Miss Catherine Bernardo, yung kanyang personal choice. Kumbaga, ini-enjoy niya yung buhay ng isang single na walang nangingialam sa kanya, na wala siyang kailangan pagpaalaman, 'di ba, ng mga kailangan niyang gawin, kailangan niyang isuot, kailangan na gawing mga pelikula or kung ano man yung mga projects na ino-offer sa kanya na ini-screen muna bago po niya tanggapin. 'Di ba, kumbaga wala siyang kailangang i-consider. Sabi ni Miss Coco Channel, "Good Friday morning, Dareds. Good Friday morning, Dareds. Thanks goodness. It's Friday, no work, and I can relax and watch your vlog. How are you, my pretty face? I hope you're keeping safe, well, and happy. Catherine's maybe suffered so much with her first relationship. So, would you like to express her feelings about these sad memories? Well, poor Kat, if you focus on the hurt, you will continue to suffer. But if you focus on the lesson you've learned, you will continue to grow. Assuming these are the lesson that Kat has, she just moved on and has no point in turning backward. She seems to look radiant and happy right now. Support lang tayo, Kat Den forever. God bless you all and have a great weekend ever. Bye now." Ayan. Thank you so much, Ma'am Coco Channel, for your comments, and just sit back and relax. Talagang pag Friday, ito na yung pinaka-relaxation siguro ni Ma'am Coco Channel, kaya po nakaka-relax at nakakanood siya ngayon ng ating mga updates. So anyways, thank you so much for always keep watching and giving your beautiful comments, your positive comments patungkol sa mga latest updates po natin. Another comment, sabi ni Ma'am Annabel Garde, "Hello Miss Tared, salamat uli sa mga updates. Ang masasabi ko lang, talagang ini-enjoy lang ni Kat ang buhay ng isang single. At si Alden, hinahayaan niya lang niya si Kat. Sabi nga ni Alden noon, naging mature na rin si Kat. Siguro pinag-usapan na nila yan. Basta pag time na yung silang dalawa naman, pag destined na, in the right time, Kat Den forever." Ayan, thank you so much. Yes po, parang yun nga po yung ginagawa ngayon ni Miss Catherine Bernardo, diba? Kaya nga, diba, sa interview niya, sinabi niya na talagang isa sa mga na-enjoy niya ngayon yung pagta-travel niya alone. Kasi dati talagang, 'di ba, alam niyo naman, every now and then sa lahat ng mga travel niya lagi niyang kasama si Daniel. Pero this time, natuto po siya mag-travel na mag-isa. Kung meron daw siyang natutunan ngayon, yun daw yung pagta-travel mag-isa, kasi kung hindi si Mami Min yung kasama niya, si Daniel Padilla. And she's really happy dahil nakonquer niya yung bagay na yun, diba? Wala siyang ibang kasama, siya mismo yung nag-book, siya mismo yung nag-aasikaso sa mga gamit niya. Yung nag-travel po siya mag-isa, yun talaga yung pinaka-best thing. That is during the yung kanyang healing process. Sabi ni Ma'am Lilibet Castardo, polite and absolutely right. It's not art, not just skin exposure. Yes, it's an art. Katulad na sinabi ko nga po, 'di ba? Hindi siya nagpapakita ng skin, nagpapasexy for nothing, 'di ba? Ginagawa niya ito gracefully and kumbaga very demure, 'di ba? So, yun yung isa sa mga bagay na hinahangaan ng ilang mga taga-subaybay ni Miss Catherine. Sabi ni Mr. Dongstat, "So glad Catherine's made the right decision to get out of that toxic and controlling relationship. Been in that kind of relationship before, and some of my male co-office worker told me na if you marry that guy, end up baka walang windows ang bahay ko." My God, talagang may ganun talaga. Kasi totoo naman, very controlling kasi. Yun naman talaga yung sinabi ni Miss Catherine. Yun naman talaga yung kung babasahin mo yung sinabi niya. So, sabi ni Ma'am Daisy, "Hello Miss Dareds, thank you so much for your update sa Kat Den." Yes, Miss Dareds, sabi ni Alden, "She's seeing her is just like a coming out from her shell." Thank you Miss Dareds sa pagbasa ng comment ko. Sorry, daming typo error. So, happy for Kat and masaya
masaya na siya kay Alden. Bagay sila and both deserve happiness. Ayan. Totoo po yan. Kaya naman, salamat din Ma'am si Daisy Empleo, one of our channels member, no? Ilang months na ba? 3 months. For 3 months, she's our channel member. And also, Ma'am si Cynthia Valenzuela. Thanks, Ma'am Darreds. Happy ako sa wakas na tauhan na si Kat. The truth, never akong naging fans ng Katniel. Kasi talagang ewan ko, nayayabangan ako sa ex ni Kat. Talaga kita din si Kat lang talaga ang parang sobrang in love kay DJ. Kaya siguro kahit anong gustong sabihin at paggawa ni DJ, kahit labag sa loob niya, gagawin niya. Kaya proud ako sa'yo, Kat. Nakawala ka na din sa hawla sa kamay ng ex mo. Kat then road to forever. Thanks, Ma'am Darreds. God bless pa more updates pa po sa Kat din. Ayan. Thank you so much, Ma'am Cynthia, sa inyo pong komento. And siguro po ang point of view ko with regards to that, may mga pagkakataon na very controlling yung kanyang past relationship, but we cannot deny the fact na for 11 years aminado naman si Miss Catherine na naging masaya naman siya at naging naging satisfied naman siya doon. Kaso nga lang, syempre kapag po natatapos ang isang relationship, may mga bagay, may mga realization ka na marirealize mo lang kapag wala na kayo sa relationship na yun. Ganun po yung nangyayari ngayon kay Miss Catherine. And we are happy na talagang, na siya umalis na siya doon sa shell niya, 'di ba? She's starting to fly high, ano? And for the last, sabi ni Mr. Renato, hi Mr. Eds, going back dun sa comment ni Kat, is in control to herself now. I think agree ako dyan, but doesn't mean having a relationship with Alden hinders her aspiration in her life, single or having someone right now, as Alden said in one interview. If I'm going to have a partner, hindi ko hahadlangan kung ano yung gusto niyang ma-achieve sa buhay, career, or love life. I will support her and grow together, achieving our dream together. Dito natin madidefine kung anong pagkatao meron ng Alden Richards, and Daniel Padilla is supportive at sobra makontrol sa buhay ni Kat. Ayun. So, ito naman yung kanya. Totoo po yan, meron po isang interview si Mr. Alden Richards na sinabi niya po talaga yan. Kung magkakaroon siya ng partner, hindi para kontrolin, but to support them, no? Na sabay nilang ma-achieve yung kanilang mga goals. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darreds TV. And also, I have my TikTok account, which is Darreds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!